Hi guys! So for today's video, i-share ko po sa inyo ang naging experience ko sa medical sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic. So let's start. Experience Select Medical. So pagpunta ko po sa St. Luke's Medical Center, kumuha na agad kami ng number para sa pila. At nakuha po namin number is number 88. So mga 5 a.m. po, madami na talagang tao. Kaya naging number 88 kami. And at that time, that is Monday. So, siguro may mga iba na parang bumalik lang, ganon. So, yun po. And then, dun po sa pila na yun, dun nila i-check yung mga requirements mo kung kompleto ka bago ka nila papasukin sa building. And ang dala ko po mga requirements noon ay ang mga sumusunod. First is the DS-260 confirmation page. Second is the passport original. 1 photocopy of passport. Make sure po na yung photocopy nyo is same size ng inyong original passport. Also, 4 pieces of 2x2 ID picture. So, meron pong iba nako-confuse sila sa 2x2 visa photos. So, ang tinatanggap lang po nila doon ay ang 2x2 ID picture. Hindi po nila tinatanggap ang visa photos. Medyo confusing po, pero yun po yung nangyari dun sa kasabay ko noon. Hindi po tinanggap yung visa photos, 2x2 ID picture talaga. Yun, 4 pieces po nun. Also, interview letter, either from NBC or from embassy. At kung nagbayad po kayo online ng inyong medical fee, dalhin nyo rin po yung deposit slip o yung receipt of payment, yung resibo nyo po na nagbayad kayo online. At history of vaccine, kung meron po kayo para sa immunization. So, yun po. Okay. So, recap po ng mga requirements. DS-260, passport original, 1 photocopy of passport, 4-piece 2x2 ID picture, receipt of payment, interview letter, and history of vaccine optional. So, yun. Kung kompleto na po yung requirements, pwede na po kayong pumasok sa loob. Tatawagin po yung inyong number para papasukan sa loob, and puproceed po nila kayo sa second floor. Sa second floor po, dun po yung parang waiting area nila sa loob. Hintayin nyo lang pong tawagin yung pangalan ninyo. Then, ipapakita po ako sa inyong mga clips nung process ko po nung time na yun. Ang medical ko po is March 2021 siya ginawa. And this month is April. So, last month lang. And then, April, andito na po ako sa US. So, mabilis lang po yung process nila ngayon. Thank God. Lalo na pandemic, talagang parang gusto nila syempre makasama mo na yung relatives mo, diba? Okay, bali, mga 2 hours po ako naghintay doon sa second floor. And then after that, pagkatawag ng pangalan mo, puproceed ka naman sa ground floor for picture taking. So, papatanggal yung face shield mo and yung face mask para mapicturean ka nila at ilalagay nila yon sa system nila, sa St. Luke's. Okay. And after ng picture taking sa photo room, maghintay ka po ulit for data encoding naman. So, yun na yung third step, data encoding. So, mga 10:40 a.m., tinawag yung name ko para sa data encoding. Actually, yung number din pala. Number ko for data encoding. So, importante talaga yung number. So, make sure talaga na pagpunta mo doon sa St. Luke's, meron kang
ng number bago ka pumila. Okay? And after that, sa data encoding, meron silang onting interview lang naman kung sino petitioner mo, yung address mo, yung birthday, mga ganon. Okay? And then, after that, mabilis na lang yung process. So, diretso na ako sa 4th floor after 15 minutes. 4th floor for urine test. So, kaso, nung maaga, mga 8 pa lang, is nakaihi na ako. Kaya, ayun, nag-proceed na muna ako sa ibang test. So, napunta ako sa 3rd floor for x-ray muna. So, ko ng x-ray. So, papasuotin ka doon ng eto. Pinasuot kami ng gown. And then, kailangan tali mo yung buhok mo bago ka mapasok doon sa x-ray room nila. Ang ganda ng x-ray room nila. Kasi may kulay blue. Color blue. Yun. And then, after that, so, inom lang ako ng tubig. Ganun. Nung nalaman ko na babalik ako sa urine test, ayan. Inom lang ako ng tubig. And then, nakaihi na ako para sa urine test. After that, sa urine test pala nila, mga kalahati lang. Kailangan hindi sobra and hindi rin kulang. Sakto lang dun sa linya nila. Kailangan hindi sobra at hindi rin kulang. After that, sunod naman is sa 5th floor for physical exam. So, sa physical exam nila, kukunin nila yung height mo, yung weight mo, yung timbang mo, and then yung eyesight mo, kung malinaw ba, kung gaano kalabo yung mata mo. Minsan nga ginawa pa ng nurse is, ilan to. Ganon. So, madali lang. And yun yung madaling part doon. And then, yung sinasabi nila dun sa dapa-dapa yun, merong room doon kung saang doctor ka ipoproceed. So, may room doon. Yung doctor ko doon ay babae. So, tinanong niya lang naman ako sa, health interview, yung kung meron ba akong nararamdaman, kung meron ba akong sakit. Ayan, ganun. Kung may TB, mga ganun. Mga madadaling tanong lang na kayang-kaya niyang sagutin for sure. And yung sa iba, dito ko natatawa. Kasi yung sa iba, sobrang nagpapanik sila kasi sabi ng iba, papatapain daw, tapos parang sisilipan ka, papatuwaran, mga ganun. No, hindi po totoo. Hindi totoo yung parang sisilipan ka, mga ganun. Hubad-hubad, ganun. Hindi po. Ano lang siya, guys. Pinahubad, oo, pero may iwan yung pantit bra mo. Hindi naman yung totaling hubad-hubad, ganun. Pobring ka, tapos may iwan yung panty tsaka bra mo, and then papasuotin ka rin naman nila ng gown. Yun. Tapos, hindi nga din kinapa yung ko eh. Hindi ito. Hindi. So, pinadapa lang, tapos kapak ganyan. So, yun lang. Sobrang bilis lang talaga. Hindi ko alam bakit sobrang panic ng iba, pero madali lang po siya. Okay, kayang-kaya nyo po yun. Siguro matatawa na rin kayo pag nandun kayo kasi huwag kayo masyadong mag-overthinking. Basta pray lang ng pray and enjoy yung moment. Kasi parang isipin nyo na malapit na. Ayan. Okay? And, ayun po, after that, lunch break naman. Lunch break. So, nag-lunch muna kami sa labas. So, wait kami for immunization. And, after nung lunch namin, madaming pwedeng kainan doon. Meron din mga canteen sa labas. Okay. Tapos, pagbalik ko doon sa US counter, ang sabi is balik kami tomorrow, 9 a.m. for immunization. Kasi wala pa yung result. Ganon.
So, wala pa yung result. Bukas pa siya lalabas kasi nga, ang daming tao noon. So, pag sinabing wala pang result, guys, huwag kayong magpapanik. It's either, ano lang kasi, kung it's either late kayo pumunta or merong problem sa x-ray. Ganon. Pero huwag kayo magpanik agad. Huwag kayo mag-overthinking. Pray lang kayo, ha? So, kinabukasan, bumalik ako 9 a.m. Kasama ko yung mother ko na nun, 9 a.m. So, proceed kami sa, eto pala guys, hindi sila nagpapapasok hanggat hindi mo pa time pumasok sa building kasi nga, nililimit nila yung tao doon sa building for social distancing. So, ayun, 9 a.m. pinaproceed ko sa second floor. And then, doon ako maghintay ng pangalan ko na tawagin. Tapos, mga 30 minutes, guys. Tinawag na yung pangalan ko. And then, yun na. Ito na. This is it. The final. Yung vaccine, ang binigay sa akin is 3 shots. 2 dito. And isa dito sa kanan. Yun. Tapos, yung vaccine na yun is for polio, chickenpox, and tetanus. So, yun. Narilib ako nung natapos ka na yung vaccine na yun. Pero medyo, mararamdaman nyo medyo mabigat lang yung arms nyo after nun. And then, bibigyan ka ng papel, proof of vaccine mo, katibayan na meron ka ng vaccine. And bibigay sa iyo yung passport. Ibabalik sa yung passport and then yung 2x2. So, ayun guys. Ganun lang po. Mabilis lang ang medical kung walang problem sa x-ray mo. So, yun. Hopefully, makapasa rin kayo. And hopefully guys, nakatulong tong video para sa inyong medical. Okay. So, yun, pwede ka na mag-proceed sa interview. And kung hanapan ka man nila ng record mo ng vaccine, pwede mo ipakita yung galing sa SLEC. Pero, siguro yung iba magtataka sila kasi walang binigay na x-ray plate. Sa akin, wala silang binigay na x-ray plate or anything. Ang binigay lang nila is yung papel nung vaccine at yung passport and then yung 2x2, yun lang. So baka magtaka kasi kayo na bakit walang binigay sa akin na x-ray binalik, ganun. Ayun, wala sa akin. And kung meron po kayong questions or anything, comment nyo lang po sa baba and I'll be happy to answer your questions. Tutulungan ko kayo para masagot yung mga tanong na yun. Kung may mga hindi man ako na-include dito sa mga sinabi ko. Okay? Thank you for watching and hope this video helps you for your medical appointment. Thank you for watching and please do subscribe to our channel. Bye!